So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay Jesus is the head of the church. Naniniwala po ba tayo na si Jesus yung head ng ating iglesia? Amen. So Jesus is the church. And your husband is head of your family. But Jesus is the head of your husband. Amen? So sabi po yun mababasa yun. Yung sinabi ko mababasa po sa Ephesians 5:23 yun. Magamat hindi na po natin babasahin. Nasubukan nyo na ba ang gumawa ng isang bagay na hindi ninyo pinag-iisipan? Madalas, di ba? Ano kayang resulta nun? Gumawa tayo ng isang bagay na hindi natin pinag-iisipan. Hindi po maganda ang resulta, tama mo ba? Oo. Ako, kami sa Babuyan Island, bago kami tumawid doon, pinag-iisipan po namin ng maigi. Bakit kanyo? Kasi sa Babuyan Island, hindi po basta-basta pumunta doon. Meron siyang season. Meron siyang talagang buwan na pwede kang pumunta doon. Kung pumunta ka doon ng buwan ng July, August, ako, delikado ka na. Medyo habagat na yung aabutan mo doon. O, yung ganon, di ba? Kaya yun talaga pinagpaplanuhan ho natin. Kami, minsan pumunta kami doon sa Babuyan nung kasama ko si Pastor Cheng. Sabi sa akin na alis tayo ng ganito at alis tayo ng ganito, babalik tayo ng ganito. Yung plano sigurado. Pastor, sabi ko, hindi po pwedeng siguradong plano dito. Ano? Kasi ang plano ng tao, ang plano natin, nag-iiba sa plano ng Diyos. Kasi ang Diyos po may hawak ng panahon. Diba? Nagbabago po yung panahon. Sa Babuyan Island, okay ngayon, bukas hindi na. Babae yun. Babae, madalis magbago. Hindi. Happy Mother's Day. Oh, mabilis magbago. Parang panahon, di ba? Panahon, uulan ngayon, mamaya iinit. Babae yun. Mabilis magbago. Kaya tahimik lang. Kaya nasubukan natin. Ako din nasubukan ko rin ang gumawa ng isang bagay na hindi ko pinag-isipan. At hindi po maganda ang resulta. Kaya kailangan po natin ang ulo. Kailangan po natin ng head. Kailangan po natin pinapag-isipan ang mga bagay na ginagawa po natin. Kailangan po natin si Jesus na siya yung ulo ng lahat ng ating gagawin. Siya yung guide po natin sa lahat ng ating gagawin. So, kung si Jesus ay ulo ng iglesia, ano tayo? Kung si Jesus yung ulo ng iglesia, tayo ang parte ng katawan ni Kristo. Tama? Tayo yung part ng katawan ni Kristo. At kung tayo ay parte ng katawan ni Kristo, anong makita dapat sa atin? Dapat nagpapangsyon yung katawan natin. Hindi po nandyan lang para walang saysay, di ba? Hindi nandyan lang para walang purpose. Kailangan nagpapangsyon po yung katawan po natin. Kung tayo ay katawan ni Kristo. So Jesus is the head of the church at yun po yung pag-aaralan natin ngayon. At titingnan po natin ang sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12:12-30. 20 to 30, tama. Sabi po doon sa Tagalog, mahilig ako sa Tagalog kasi nagsisit in maigi sa puso ko eh. Kasi di ba sabi ko sa inyo, yung pinipreach ko dito, hindi para sa inyo, para rin sa akin. Yun yung sa akin. Iwan ko lang sa iba kung ano, yun sa akin. Yun. 1 Corinthians 12:12-30. Si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo, Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismohan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. Yung espiritu na nasa akin ay espiritu din na nasa inyo. Magkakaiba nga lang yung binibigay sa atin na regalo ng Banal na Espiritu. Na yung regalong yon ay yun yung ginagawa ko natin. Amen?
So, sabi doon, ang katawan ay binubuo ng marami bahagi. Saan tayo? Ayan. At hindi iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Parang pinya yun, no? Puro mata, no? Ano yun? Pagka ganon, anong tawag yun? Abnormal yun, di ba? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. O, di ba? Sinong naglagay? Panginoon. O, hindi tayo naglagay sa sarili natin, kundi Panginoon. Hindi ako naglagay dito para pastor ako dito, hindi po. Ang Panginoon po naglagay. Amen? Sana yun? Nawawala ako eh. Kung puro, ayan. Kung puro tainga naman, lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay na hindi kita kailangan, ni ang ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Katunayan nga, ang bahaging parang mahina, ang siyang kailangan. Ano yung pinakamahina na parte ng katawan natin? Yun ang pinakakailangan po natin. Mamaya pag-usapan natin. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin ng mga bahaging sadyang maganda na. Sino sadyang maganda na? Yun, yung nagagandahan ng mga dilabang. Nang inaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ang higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi at sa halip magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ay iisang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos ng iglesia. Una ang apostol, ikalawa ang propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, tagapangasiwa, at mga tagapagsalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol. Tama? At hindi lahat ay propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng himala, magpagaling ng mga may sakit, at magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag ng wikang ito. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ano yung mas dakila? Is pag-ibig. Pero po tayo. Father God, salamat po sa iyong salita. Lord, gabayan mo ko, Panginoon, sa gabing ito na ang mga salita mo, Panginoon, ay mai-deliver ko ng maayos para sa kanila, Lord God. At alam ko po, Panginoon, ng salita mo ito ay may maiiwan sa kanilang puso, Panginoon, at ito po ay sisibol at magbubunga sa kanilang buhay, Lord God. Panginoon, salamat po sa iyong salita na ito ay pagbubulay-bulayan namin ngayong gabi. Ikaw maparangalan, ikaw mapapurihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nakita po natin doon, reminder po ni Apostol Pablo sa Corinthian Church na hanggang sa ngayon, dito sa Church ng Tansa ay reminder din po sa atin. Amen? So Jesus is the head of the church. Siya yung ulo ng iglesia. At nakita natin doon, ang bawat katawan ay nagkakaroon ng unity, pagkakaisa. Kung meron doon isa na hindi gumalaw, ay
pwedeng makagalaw yung isang katawan, pero iba yung nagagawa ng buong katawan kaysa yung kulang ang katawan. Tama? Meron na po ba kayong nakita na pilay siya pero nakakapag-swimming, nakakapag-basketball? Meron na, di ba? O, di ba? Pero iba rin yung nagagawa ng kumpletong katawan kaysa yung kulang ng katawan. Yung kapatid ko nakalive tayo, no? Yung kapatid ko, siya na nagigitara, siya na rin ang naglilinis ng ang church, siya na rin nag-ayos ng upuan, siya na lahat. Oo, nagagawa niya yon. Pero pag nag-preach na siya, hingal na dito, di ba? Magagawa natin, mairaraos natin yung gawain ng Panginoon, pero mas maganda yung kumpleto tayo. Amen? So yun yung ating kailangan i-consider po sa bawat isa na hindi tayo makagawa ng hindi natin magagawa yung purpose ng Panginoon sa atin kung hindi tayo nagtutulungan o walang unity. Hindi tayo nagpapagabay sa banal na Espiritu. Anong dapat natin gawin bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Meron akong 5 nakita doon na dapat po natin gawin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. What we should do as a part of the body of Christ. Let us unite in action to the work of the whole body. Kailangan po natin na magkaisa tayo sa pagkilos para gawin ng yung purpose ng Panginoon sa atin. Magkaisa po tayo. Sabi po sa 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo, Hentil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan ng iisang espiritu upang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. So nakita natin din, hindi po natin pwedeng maliitin ang kapatid po natin. Hindi po natin sukatin yung kapatid natin. Yung hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang maging pastor. Hindi mo kayang maging dyan. Hindi natin pwedeng sukatin yon. Kasi sabi ng Panginoon, ang panukat natin sa iba ay panukat din sa atin. Tama? Amen. Huwag natin gawin yon. Kailangan po natin yung mag-unit. Kailangan po natin magkaisa. Halimbawa, yung kamay ayaw gumalaw, di ba? Ayaw gumalaw ng paa. Paano ka makakarating sa pupuntahan mo? Ayaw na ng paa, nagtampo na. Paano mo makukuha yung gusto mong kunin? Yung kamay, ayaw nang kunin, di ba? Meron kayong ganoon? O yun ang example doon. So, kailangan po natin yung unity. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Matagal ko nang naririnig yan sa nanay ko yan eh. Ayun. Pero, may tanong ako dyan. Halimbawa, iisang pakiramdam natin doon. Ay, ibig sabihin doon, iisang pakiramdam. Diba? Kasi isang katawan. Paano pag ang kagustuhan niya hindi naman tama yung kanyang ginagawa, no? Ng isang katawan. Hindi naman tama yung ginagawa ng isang katawan. Kailangan tingnan po natin kung saan tayo nakakonect. Baka mamaya iba yung kinonektahan natin. Iba yung ginagawa nung kinonektahan po natin. Dapat tingnan din natin yon. Na dapat tingnan natin nakakonect tayo sa Panginoong Jesus. Ano yung sa Panginoong Jesus? Hindi pwede magkamali ang Panginoong Jesus. Walang masama sa Panginoon. Paano natin malalaman? Walang masama sa Panginoong Jesus. Pagka nakita natin na masama na yung kinokonektahan natin, abay, ibang katawan na ito. O, di ba? Maging aware po tayo doon. Kailangan po natin na sundin kung ano yung nire-reveal ng banal na Espiritu sa atin para malaman po natin kung tama o mali. So, hindi yung revelation ng kaibigan natin, kundi sa revelation ng banal na Espiritu o sa Panginoon.
So, hindi pala, ayan. At isa doon, sabi doon, kung pinaparangalan po natin, kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Di ba? Pag nakabili ka ng kotse, oh, wala yan. Di ba? Minsan, ang tendency po natin, sa amin nagkakaroon ng imon. Anong imon? Sa Ilocano, ag-imon. May Ilocano ba dito? Yung naiinggit. Naiinggit kung anong meron yung kapatid niya. Hindi siya nagagalak, kundi naiinggit. Kaya hindi ganun ang turo ng Panginoon sa atin. Pag may na-bless po sa atin, nagagalak po tayo doon. Nakikipagdiriwang po tayo doon. Amen? Mamaya, makipagdiriwang tayo kay Ninong Arnel. Birthday niya ngayon. Ayun. Number 2, let's appreciate its part. Kailangan po natin i-appreciate po bawat parte ng katawan. Amen? Kung sabihin ng paa, 15, kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ang ulo, ni ang paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda ng inayos ng Diyos ng ating katawan. Bigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging gaanong di marangal. Di ba? Upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi sa halip na magmalasakit sa isa't isa. Ano yung mga katawan na hindi masyadong pinapansin sa atin? Ano yung mga ano yung part ng katawan na hindi masyadong pinapansin sa atin? Yung kilay, di ba? Kilay ng mga babae. Kung hindi nyo yan binigyan ng pansin yung kilay ninyo, ay may purpose ang kilay. Bakit may kilay? Yung kilay kasi, support para suporta ng mata. Ng mata, di ba? Para di mapuwing, di ba? Oo. Pawis. Yun, pawis. So, lahat po yung balahibo na nilanglang natin, parang alam natin, walang kwenta yung balahibo natin, lahat ng balahibo. Meron pang purpose yan sa katawan natin. Oo. Pang-support, pang-support lang sa dumi o pang-sala ng mga dumi. Ayun, ng mga balahibo natin. Kaya balahibo sa ilong, huwag niyong tanggalin. May purpose po yan. Balahibo sa ilong. Yung mga mga babae, pinapaganda yung kilay nila. Sa lahat na may balahibo, may purpose po yan. Kaya huwag natin baliwalain yan. Yung tiyan natin, di ba? Huwag natin, yung tiyan natin, di ba? Wala akong tiyan. Yung mga bilbil natin, huwag nating yun. May natamaan ba ako dyan? Huwag natin baliwalain yung mga bilbil natin. May purpose yan. Di ba? Diba? So yun ang natin, yung mga dimple natin, di ba? May mga purpose po yan. So, sige kayo, pag pinabayaan nyo yan, nagtampo yan. Wala na, di na kayo. Diba? Kung halimbawa, yung puwit mo, nagtampo, di na ayaw na, di ba? Delikado yon, malaking problema yon, di ba? Ganun, pahalagahan po natin ang bawat bahagi ng katawan ng Panginoon. Amen? Hindi porket nakikita nyong nagmamartial yung mga natin, hindi natin sila pahalagahan, di ba? Si Aljon, hindi natin sa palahagahan. Siya ang pinakamahalaga. Bigyan natin ng halaga si Aljon. Di ba? Siya naglilinis dito. Di ba? Yung nagbaback up po dito, akala natin, wala lang. Pero mahalaga po yan. Pag walang back up, Pastor Peter?
Oh, yun yung mga kailangan papahalagahan po natin. Yung mga hindi masyadong kapansin-pansin na ginagawa po natin, bigyan po natin ng halaga yan. Amen? Kasi yon ay kapansin-pansin sa Panginoon at binibigyan ng halaga yon. Amen? So, pangatlo, what we should to do as a part of the body of Christ is live on the purpose of the body. Amen? So, anong purpose po natin? Anong purpose mo? Bakit nandyan ka? Anong purpose ng tainga? Bakit nandyan? Anong purpose ng mata? Bakit nandyan? Anong purpose ng ilong? Bakit nandyan? Sa matangos o pango o ano, may purpose po yan. Ha? Lahat po may purpose po yan sa Panginoon. So, anong purpose ng kidney natin? Kidney natin, kaya kong ipaliwanag sa inyo. Bakit? Kasi pinaliwanag sa akin. Ang kidney natin, siya po yung sumasala at gumagawa ng pulang dugo. Yung pulang dugo natin. At siya yung sumasala ng mga toxin. Kaya sabi doon, meron mataas ang creatinine mo kasi yung kidney mo failure na pala. Kasi siya yung gumagawa nun, yung kidney natin. Kaya pagka hindi ka pinawisan, delikado yon. Kasi yung pawis natin, yun po ay dumi ng katawan na kailangan ilabas ng katawan, yung pawis natin. Kaya kailangan pawisan tayo. Pastor Cheng. Ayun. Tama. Di ba? Basta nagganon na si Pastor Cheng, okay na yan. Kasi nag-exercise yan si Pastor Cheng. Oo. Yun ang natin. Kailangan po natin tingnan anong purpose ng bawat bahagi ng katawan po natin. At pahahalagahan po natin ang bawat part ng katawan po natin. Huwag natin pakainin yung kidney natin ng maalat. Huwag natin pakainin ng mataba. Kasi nakasimangot yung kidney. Nahihirapan siya. Amen? Yun. Yun yung ganun yung natin. Dapat ganun dun sa church, sa katawan ng Panginoon. Alamin po natin yung purpose ng bawat isa sa atin. Sa New Life Tanza po, ay nakikita po natin may ginagawa lahat. May armor bearer, may usher, ibig sabihin, nagagawa po natin ito. Isang reminder na lang po sa atin na ipagpatuloy po natin itong ginagawa po natin. Nagamitin natin ang bawat isa according sa kanyang purpose sa buhay. Amen? Sabi doon sa 17, kung puro mata lamang ang buong katawan, makakarinig. Kung puro tainga naman ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Anong tawag doon? Yun ang sabi ko kanina, pag ang puro na lang mata, parang pinya na yon. At maituturing na abnormal yon, tama? Oo, kasi hindi siya buong katawan. Buong katawan ay kailangan kumpleto. So, yun. At number 4 po natin, what we should to be a part of the body of Christ. Let's give importance to the weak part of the body. Bigyan natin ng importansya yung mga mahihinang parte ng natin. Anong mahinang parte ng katawan natin? Ang mahina daw na parte ng katawan natin ay isa din yung kalingkingan. Mahinang parte, di ba? Tapos, nag-search ako dun sa lolo ni Pastor Cheng. Ang pinakamahina daw na buto ng katawan, buto, ay dito sa batok. Kaya delikado maghilot, di ba? Pag na mali ang hilot mo dito, tigok ka, di ba? Ganun. Yun, bigyan daw natin yung halaga yon. Kaya anong pagpapahalaga na ibibigay natin dito? Huwag natin, ingatan ho natin. Huwag natin ipapahilot. Ingatan din po natin ang ating kinakain. Ayos yung naglag yung laptop ko. Ay, tablet ko. So yun, so bawat bahagi ng katawan, kailangan po natin pahalagahan. At
ang pagpapahalaga ho natin sa bawat katawan ay i-appreciate natin, kailangan bigyan natin ng pag-appreciate sa bawat katawan ng katawan ni Kristo. Sabi doon, sabi dito, sabi doon sa 22-23, sa katunayan, mahina bumalik tayo doon sa 22. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina, ang siya pang kailangan ho natin. Yun yung pinakakailangan po natin, yung bahaging mahina. Tulad ng dugo. Kailangan natin ng dugo. Pag nawalan tayo ng dugo, anong mangyayari sa atin? Dedo tayo, di ba? Walang mag-donate ng dugo. Pastor Cheng nag-donate ng dugo yan sa SM. Yung marami nang binuhay si Pastor Cheng na mga pasyente. So yun, yung pinakamahinang parte ng ministry, pinakamahinang parte ng church, kailangan po natin bigyan ng pansin, bigyan ng halaga. Amen? Number 5, what we should to do a part of the body of Christ. Knowing who put you in that body. So, alamin po natin kung sino yung naglagay sa atin doon sa katawang iyon. Amen? Sino ba yung naglagay sa atin doon sa katawang iyon? Subalit, sabi sa 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ang mga apostol, ikalawa ang mga propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, papagaling na may sakit, at tagatulong, mga nangangasiwa at mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Itong tagatulong ay yun po yung mas marami sa atin. Di ba? Tayo pong nakita po natin dito sa New Life Tanza na sa pamamagitan ng mga tulong po ng bawat isa sa atin ay nabili po natin tong lupa natin. Amen? Yun yung mga nilagay ng Panginoon at hindi po tayo naglagay sa sarili natin kundi nilagay ng Panginoon yon. Ang Panginoon po ay naglagay ng desire natin para gampanan kung ano yung tungkulin na binigay sa atin. At meron din tinawag na apostol, meron din tinawag na propeta, at meron din tinawag na guro. Meron din tinawag na gumagawa ng mga himala. Amen? Kaya ang tanong niya dito, bakit hindi na lang lahat ibinigay sa akin? Pag lahat na ibinigay sa iyo, ikaw ng guro, ikaw ng pastor, ikaw ng lahat, baka mayabang ka na kasi nasa iyo na lahat, di ba? Yun ang alam ng Diyos yung ginagawa niya. Hindi natin may isa ng Diyos. Alam niya lahat ang ginagawa niya. Amen? So, dito ako magtatapos. Kailangan natin ang pagkakaisa at pagtanggap sa bawat bahagi ng katawan. Amen? Para mamuhay tayo sa panukala ng Diyos. At bigyan ho natin ng halaga ang bawat mahinang bahagi ng katawan. Bilang pagkilala sa Panginoon, inilagay niya tayo sa bawat position po natin. Colossians 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak. Binuhay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Ang binabanggit po niya dyan ay ating Panginoong Hesus. Siya po yung ulo ng iglesia. Kung siya po yung ulo ng iglesia, sa Kanya po tayo makikinig. Hindi po tayo dapat makinig sa mga tao. Sa Panginoon po tayo makinig. Amen. Ephesians 1:22.
23. Alim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ang bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo, na siya naman ay pumupuno ng lahat ng bagay. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo. Amen? Na siya pumupuno ng lahat ng bagay. Kaya depende po ang iglesia sa Panginoon. Pag gumagawa po tayo ng against sa iglesia, kanino tayo against? Sa ulo ng iglesia. Sa Panginoong Jesus. Kung gumagawa po tayo ng hindi maganda sa iglesia, sa Panginoong Jesus po tayo, accountability po tayo sa Kanya. 31, sabi doon, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ang ngayon ituturo ni Apostol Pablo sa taga-Corinthians. Ang binabanggit niya dito na kaloob na higit na dakila ay yung pag-ibig. Yun po yung kaloob, higit na dakila. Yung pag-ibig ay ini-express natin sa pamamagitan ng pagkakaisa. Amen? Ini-express natin sa buong katawan. At nagkakaisa po tayo. Ang pagkakaisa, one vision, one mission, one spirit, and one body. Amen? Hindi po tayo nagpaiba-iba. Kasi meron tayong sinusundan. At kailangan iisa yung pagsunod po natin doon sa vision na yun. At pagka sinabing bilog ang buwan, pag sinabing kwadrado ang buwan, sabihin mo kwadrado. Diba? Hindi, ganun yung example ng pagkakaisa. Pag sinabi daw ng asawa mo na kwadrado yung buwan, o nga, kwadrado kahit bilog. Kasi yun yung nagkakaisa. Nagkakaisang kaisipan. Ganun po yung ibig niya sabihin dyan ng Panginoon na dapat maging isa po tayo puso at isip para masunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Yun, tama. At maaga ako ngayon para makapag-celebrate tayo sa birthday ni Tatay Arnel. Amen? Tayo lahat. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Pare, salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Sa oras nito, Panginoon, salamat po, Panginoon. Sa salita mo na aming napakinggan sa gabing ito, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ng salita mong ito, Panginoon, kahit maiksi o konti ang salita mong, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ma-receive po ng bawat isa at ito po ay magsisilbing pagpapala sa bawat isa at gabay sa isang linggo na naman, Panginoon, na pagkikibaka mo namin sa buhay. Lord God, ang salita mong ito, Panginoon, ay hindi ko po salita kundi sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakinig ng iyong salita. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nanonood na sa online, Father God, pagpalain niyo din po sila, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon, ay pagpapala sa buong pamilya, Lord God. Ganun din po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Di ko po alam, Lord, may nakakaranas po dito, Panginoon, ng sakit. Panginoon, we declare healing, Lord God. Right now, Lord God. Ganun din po, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na nakakaranas ng mga challenges sa buhay, Lord God, I declare reconciliation para sa kanila, Panginoon. Lord God, parangalan mo ang iyong pangalan. Papurihan ang iyong pangalan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Ito po ang aming panalangin, Lord God. Pangalan ng Panginoon Jesus at lahat ay magsabi ng Amen, Amen.